clarification lang po, ano po ba yung difference nung self-employed membership doon sa voluntary membership? Kasi po sir, kadalasan doon po nalilito yung ating mga viewers. Ay, oo. Ang self-employed at voluntary members ng SSS, mahaba-haba ang panahon na parang naituturing sila na pareho. Ngunit, ibang-iba po yan. Ang self-employed po, gaya ng sabi ko kanina, ay isang taong naghahanap buhay, kumikita para sa kanyang sarili. Wala siyang employer, wala siyang amo. Self-employed po yan. Kahit yung mga vendors natin sa palengke, sa sidewalk, kumikita, wala silang amo, wala silang employer, self-employed sila. Ang voluntary member ay naghuhulog sa SSS bilang voluntary member. Wala silang employer, hindi din sila naghahanap buhay. Hindi sila kumikita at hindi sila wala silang employer. Ang voluntary member ay naghuhulog sa SSS para madagdagan ang kanyang contribution record. Siguro hindi pa sapat para umabot sa bilang para magkaroon ng buwanang pensyon. Pero yun yung voluntary member talaga ang naghuhulog ng kontribusyon na nagpapatuloy para dumami ang kanyang contribution record sa SSS. Yung tamang pagkilala ng SSS sa mga self-employed bilang self-employed po ay susi para sa pinakamabisang proteksyon na maaaring nilang matamo mula sa SSS. Correct. Kasi po, covered na ng Employees Compensation Program ang self-employed simula po September 2020. Simula kasi nung 1975, ang Employees Compensation Program po kasi ay para lamang daw sa empleyado. Ngunit, sabi ng Employees Compensation Commission sa ilalim ng Department of Labor and Employment, isama na rin i-cover na rin nila ang mga self-employed. Kaya simula September 2020, covered na rin po ng SSS ang self-employed, ng Employees Compensation Program ang mga self-employed. Ibig sabihin po, may dagdag benepisyo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay dahil sa o hango sa paghahanap buhay bilang self-employed. Muli, ang self-employed po ay may EC benefits, Employees Compensation Benefits. Correct. Ang voluntary member po ay wala. So, nandiyan po ang pinakamalaking pagkakaiba. Ang self-employed, naghahanap buhay pa. Ang voluntary member, hindi na naghahanap buhay pero nagtutuloy ng hulog sa SSS. What will be the advantage of being tagged as self-employed member compared to an SSS voluntary member, Sir Richard? Advantage. So unang-una, maraming advantages yung ating self-employed. Yung sinasabi nating tamang membership type. So kapag self-employed ka, una, depende sa nature ng self-employment. Kapag self-employed ka, may mga program tayo sa self-employed members na maluwag yung deadline ng contribution. So pwedeng yung mga informal sector workers natin, mas maluwag yung deadline. Hindi na siya dun sa quarterly na deadline. Pangalawa, covered ka ng EC, Employees Compensation Program. Dito sa Employees Compensation Program natin, ito yung pag may mga contingency ka o merong pagkakasakit, pagkabalda, or pagkadisgrasya, na dahil doon sa self-employment mo, example, self-employed na, let's say, common ngayon yung napapanood ko sa social media, vlogger, motovlogger. Ibig sabihin, nag-vlog siya, and then nag-earn siya ng income through that motovlogging, through pagmumotor. Na-upload niya sa social media accounts and then kumikita siya through that vlogging. So let's say for example, itong ating motovlogger na disgrasya siya during the vlogging. Kasi motor, very high risk yan. So, na-disgrasya, kailangang maoperahan or kung sakali man, nagkasakit.
because of that, no? So, pwede siyang mag-claim ng easy benefit. Bukod pa dun sa SS benefit na matatanggap niya. Dahil work-connected yun, in-enroll niya sa SSS na isa akong motovlogger, ito yung source of income ko, nakapag-rehistro siya, nagbayad, nagtuloy-tuloy naman ang pagbabayad, and then here comes the accident. Pwede siya mag-claim sa SSS, pwede siya mag-claim sa EC dahil work-connected yung naging source ng kanyang accident. No? So, it's very important na tama yung ating pagkilala ng membership type from being self-employed or from being a voluntary member. So, kung meron tayong source of income na pwede nating sabihin self-employed tayo dahil independent pursuit yan nung ating source of income. Marami na kasing gig ngayon na pwede nating gawin eh, di ba? So, pwedeng online, freelancing, pwedeng nasa informal economy ka na gumagawa ka ng hustle mo, no? So, lahat yan, kung i-adapt natin, pwede ka maging self-employed member. Instead of, kung voluntary member, wala po kasi siyang easy benefit. And then, sa deadline, tulad na na-mention ko, naka-fix po siya dun sa quarter of the month. Let's say, for the first quarter, ang deadline on April 30. So, yun. So, yung dalawang yun, it's very important na ma-emphasize natin yung bakit kailangan tama yung pagre-rehistro na ating member as self-employed. That's it. Sana clear Sana clear yung ating sagot sa ating anonymous sender. Ayun, thank you Sir Richard sa pagsagot. Hopefully nasagot yung or naliwanagan lalo yung ating anonymous member. Sir, yung retroactive payment, matagal na may business pero now lang nag-register. Pwede pa ba 'yun? Yes. So siya yung may-ari ng business. Tapos let's say sabi niya nga retroactive, matagal na. Let's say nag-start siya nung 2020 pa na nagbi-business, siya yung may-ari ng business na yon. Magre-register siya ngayon, February, o kaya naman bukas, Feb 29, or sabihin natin next week na siya may time pumunta sa SSS. So for those case na baka possibly may SS number na ito, I'm assuming may SS number na. So pupunta siya sa SSS, dala-dala niya na yung na-download and na-accomplish niya na member data change request. So i-report niya doon, I'm a business owner, kailan siya nag-start, let's say 2020, tapos magkano kita niya, let's say 10,000 every month. So ipo-process ng ating member service officer yon, pero hindi niya nababayaran yung hulog niya since 2020. Start siya ngayong, let's say March 2024, dahil ngayon lang siya nagparehistro bilang self-employed. Di na po yun sisingilin ng SSS, wala po tayong retroactive payment for self-employed members. So, don't worry. Importante sa SSS, makapag-rehistro po kayo at makapagsimulang magbayad. Hindi po namin hahabulin yung mga nakaraang buwan or taon na naging self-employed na kayo or nagsimulang magnegosyo na bilang self-employed.